nagbigay ng opinion dito yung isa sa lagi nating sinusubaybayan mga kababayan na political analysis. Kasi sabi po dito, VP Duterte impeachment unlikely to happen due to INC rally. Mga kababayan. So ngayon, pakinggan natin kung malabo nga ba mga kababayan na ma-impeach etong si Sara Duterte dahil po sa peace rally ng Iglesia ni Cristo. So ito, pakinggan po natin mga kababayan. Ikini-credit po natin ito sa teleradyo ha. I-play na po natin. What do you make of this Iglesia ni Cristo rally? Peace rally. Peace rally. Parang ito ay in support of the Vice President. Sabi ko nga kay Doris ang suma total nito in support of the Vice President. Yes. Ano po? Tama. Ayan, ang suma total in support to Vice President. Ayan o. Diba, ganyan kasi nagiging tingin na mga kababayan Pilipino natin dyan sa peace rally mga kababayan. Kasi nga, gawa nung kampo nitong si Sara Duterte. Gawa ng mga ipinapakalat nitong si Harry Roque na yung rally ay pagprotekta dito kay Sara. Alvin, tayo naman, we weren't born yesterday. We call a spade a spade. Diba, nung ito ay unang naplano, mga 2 months ago, malinaw naman na ito ay anti-impeachment. No? Bagamat ito ay naka-couch as support sa presidente. No? Dahil ayaw din naman nila ma-antagonize yung presidente. Pero ngayon, ang tawag nila ay peace rally. Okay naman kasi ang peace. Ang sarap kaya magkaroon mga kababayan ng peace kung may justice. Tandaan nyo yan ha. Masarap magkaroon ng kalayaan kung merong katarungan mga kababayan. At ano yung katarungan na yun? Pagbayarin yung mga politikong mandarambong. Peace, kapayapaan. Pero sabi nga yung isang commentator nyo kanina, si Abby Balte, ay mahirap magkaroon ng kapayapaan kung walang accountability. Tama. Diba? Kaya yung rally sa 31, yung nabanggit kanina ni Justice Carpio, kasama doon yung accountability, hindi lamang dito sa national budget, kung hindi dito sa mga Duterte. Dahil ang dami rin nilang kasalanan eh. Diba? Kung maaalala nyo, meron nga silang kaso sa ICC. Diba, pakinig yung sabi dito, masarap magkaroon ng kapayapaan kung merong accountability. Totoo naman nga mga kababayan at mas masarap magkaroon ng kapayapaan kung may justice kung may justice tayo at napapanagot yung mga sa kanila mga pananagutan, yung mga politikong gumagasta ng pera ng taong bayan at hindi maipaliwanag kung saan napunta. Tandaan nyo yan mga kababayan. Kaya nga ako, bagamat sinusuportahan ko ang peace rally ng Iglesia ni Cristo, kasi sumusuporta ako sa kapayapaan. Pero mga kababayan, in my personal opinion, dapat ma-impeach etong si Sara kung hindi nila maipapaliwanag ng tama kung saan napunta ang pera ng taong bayan. About crimes against humanity na medyo kasama si Vice President Sara Duterte dahil kasama siya sa testimony ni Las Cañas. Tapos itong usapin ng corruption dito sa confidential at saka intelligence fund. At ikatlo ay itong usapin sa West Philippine Sea na nabanggit nyo nga kanina, nandito na naman yung monster ship. Kaya nga tinanggal si Vice President Sara Duterte sa National Security Council dahil mukhang ang tingin sa kanya ay isa ring national security threat. Tama! Dahil sa kanyang public na pagsuporta sa China at yung kanyang mga threats sa presidente at saka sa gobyerno na medyo matindi yung kanyang mga threats. No? Kaya ito. Alam nyo, minsan iniisip ko nga mga kababayan, paano kaya kung ang ating Vice Presidente ang magsasalita mga kababayan at maninindigan sa laban sa China mga kababayan dun sa agawa ng teritoryo sa West Philippine Sea. Pihado mga kababayan kahit papaano, magkakaroon ng magandang pag-uusap mga kababayan kung etong mismong si Sara Duterte yung magsasabi na umalis na ang mga Chinese Coast Guard dyan po sa teritoryo natin. Kasi mga kababayan, aminin man natin or hindi, kapanalig nila ang China kung sila magsasalita sa China ng ganon, na pwede ba iwanan nyo na yung teritoryo namin? Amin yan. Ano po mga kababayan, baka siguro kahit papaano makikinig sa kanya yung China. Kaso nga lang ang problema, pagka may mga isyong ganyan, tahimik po ang ating Vice Presidente. Sayang nga lang mga kababayan, kung yung Vice Presidente na naluklok ay nakikipagtulungan sa gustong mangyari ng Presidente, edi sana maganda yung Pilipinas ngayon. Edi sana kahit papaano mga kababayan, maayos yung pagtatrabaho ng ating gobyerno, mga kababayan, at walang mga bangayan at awayan. Kung yung Vice Presidente ay nakikiisa sa gustong mangyari mga kababayan ng Presidente. Ano po ipagpatuloy pa natin? Ito ay hindi simpleng
peace rally. Ito ay clearly suporta sa Vice President. Kaya pag sinabing diba? non-political o non-partisan, baka hindi naman talaga ganon. Pero anong No, laro, dahil- anong laro ng Iglesia ni Cristo dito? Perhaps naniniwala ba ang grupo na pagdating ng 2028, ang mas may malaking tsansa talaga maging presidente ay si Vice President Sara. Kaya ngayon pa lang talagang ano na sila. Alam nyo, kung dumating yung time, mga kababayan, kung dumating yung time, eto lang naman, opinion ko lang naman, kung dumating yung time, mga kababayan, na maglalaban, dadalawang politiko na lang yung maglalaban sa pagka-presidente, mga kababayan. Pagpalagay natin, si Tulfo na lang at si Sara yung naglalaban, at wala na tayong pagpipilian, baka magtulfo na ako kahit ayaw ko kay Tulfo. Sa totoo lang, mga kababayan, baka mag-Rafi Tulfo na ako kahit ayaw ko kay Rafi Tulfo. Kasi nga, kaysa naman suportahan si Sara, at kita nyo naman yung pagtatrabaho nitong si Sara, kaysa suportahan siya, mas mabuti pang sumuporta na lang ng ibang politiko. Kaysa suportahan ulit etong si Sara Duterte at magpabudol ulit dito kay Sara Duterte. Kaya nga, mga kababayan, sa totoo lang, dapat ma-impeach po siya. Kasi kung magiging presidente yan, mas lalo na uulit-ulitin lang yung ginagawa nila sa pera ng taong bayan. Ipagpatuloy pa natin. Dumidikit na sila. Sinusuportahan nila, Oo. oo. Well, tama ka, Alvin, dahil siyempre kasama naman sa top 2 si Vice President Sara at mas pasok sila dun sa mga Duterte katulad ni Sara going into 2028, no? Pero wag nating kalimutan, dramatic din yung pagbaba ni Vice President Sara sa lahat ng surveys. So kahit mataas pa siya, siguro number 1 or number 2, dahil mukhang number 1 si Rafi Tulfo, kahit hindi naman siya nag-a-announce na siya. Kasi nga kung wala nang pagpipilian, mga kababayan, kahit tayo ko kay Rafi Tulfo, kita nyo naman, binabatikos natin si Rafi Tulfo, kahit tayo ko kay Rafi Tulfo, mga kababayan, magra-Rafi Tulfo ko kaysa sumuporta ako sa mga pro-China ito. Ay tatakbo for the presidency, medyo matagal pa yan eh. Mahigit mga 3.5 taon pa. So marami pang pwedeng mangyari. Pero tama ka, pwedeng isa yun sa kanilang calculation. Pero isa rin kasing bahagi ay medyo galit sila sa gobyerno. No, halimbawa, yung kanilang tao, si Congressman Marcoleta, natanggal sa lahat ng committee dahil dilepensahan niya si Sara. Medyo galit sila ron. At siguro iba pang mga kadahilanan kung bakit sila galit. Pero ang malinaw, galit sila sa gobyerno at sila ay supportive kay Sara at sa mga Duterte. Kaya mahirap sabihin na non-partisan, mahirap sabihin na apolitical, no? Tama. At saka saang banda doon ang peace? Kasi sabi nila, kaya nila ito ginagawa, ay para tama na yung mga away-away, tama na yung mga hidwaan. So, pero hindi ko makuha nasaan banda doon ang tinatawag na kapayapaan. Kung ganyan na lumilinya sila, umaalyado, pinapakita nila ang kanilang pag-alyado sa mga political groups. Correct. Kahit naman tayo, Doris, hindi ko sigurado ikaw, dahil ikaw palaaway ka eh. Ay, no? grabe! Grabe siya, oh! Pero lahat naman tayo gusto ng kapayapaan. Di ba? Oo Pero naman. kailangan din nating depensahan yung mga fundamental na mga prinsipyo natin. Tama. Halimbawa, dito sa West Philippine Sea, lantaran ng mga pro-China yung mga Duterte. No? Halimbawa, sa usapin ng extrajudicial killings, malinaw naman na ang daming pinapatay noong nakaraang gobyerno sa Tokhang. Kaya yung resulta ng Quadcom ay inuugnay ang POGO, ang drugs, sa extrajudicial killings na libo-libo. At ang sabi nila, Eto na nga lang yan, mga kababayan, pinakamadaling dyan. Paano tayo magkakaroon? Eto na lang ha, hindi ko inaano yung rally ng INC. Wala tayong pakialam doon, mga kababayan. Hangad natin ang kapayapaan, oo. Pero paano kaya iniisip ko paano kaya tayo magkakaroon ng kapayapaan kung merong mga pamilyang humihingi ng hustisya? 'Di ba, mga kababayan? Paano kaya tayo magkakaroon ng kapayapaan kung gusto ng karamihan sa mga Pilipino, sa mga kababayang Pilipino po natin na pagbayarin si Digong at makulong sa The Hague, Netherlands, mga kababayan, dahil dun sa palpak na pulisiya nila na paglaban sa ipinagbabawal na madugo, na nauwi sa madugo, mga kababayan. Ano po, at ang tinamaan lang yung mga kababayang Pilipino po natin na pobre na katulad natin. At yung mga naligtas, mga kababayan, yung mga drug lord, hinihinala mga drug lord, drug alleged.
mga kababayan, mga drug lord alleged. Katulad ditong sina Michael Yang na nagkaroon pa ng posisyon sa ating gobyerno. So iniisip ko paano tayo magkakaroon ng kapayapaan kung may mga humihingi ng hustisya na dapat papanagutin si Sara Duterte dun sa paggasta ng pera ng taong bayan. May mga humihingi ng hustisya na mga naiwang pamilya ng mga nabiktima ng AJK, mga kababayan. At may mga humihingi ng hustisya, mga kababayan, dun po sa mga maling pulisiya nitong si Duterte. So paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Kaya nga mas masarap magkaroon ng kapayapaan kung may kapayapaan, may peace, at saka may justice, mga kababayan. Ano po, yun ang tunay na kapayapaan. Samahan mo pa ng accountability, mga kababayan, at saka transparency. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Nasa sentro nito si ex-President Duterte. So, ang hirap naman magkaroon ng kapayapaan kung hindi yan magkakaroon ng accountability. Yung usapin ng corruption, no? 'Di ba? Sa Parmali, dito sa DepEd laptop, na tip of the iceberg lang. So, mahirap mag-usap ng kapayapaan na Doris, kahit gusto natin ng kapayapaan, kung itong mga usapin na ito ay nakabitin. Tama. Ang mga usapin na ito hindi nare-resolba. So, Secretary, ibig bang sabihin nito, because of the peace rally initiated by the Iglesia ni Cristo, ay lalong lumalabo ang posibilidad na ma-impeach ang Vice Presidente? Yes, most probably. Dahil malinaw naman, ito ay pressure sa mga politiko Tama. na itigil ang impeachment. No? Kaya mahirap maging non-partisan. Malinaw, ito ay pressure sa Kongreso na huwag mangyari yung impeachment at pressure sa Senado na huwag nilang i-convict yung may impeach. No? Very clear naman ito eh. No? Kaya natatawa lang ako pag Sabi dito, yung mga biktima ng mga adik hindi nyo binabanggit. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, sabi ko nga, yung mga inosenteng nadamay dun sa madugong polisiya, nitong si Duterte, mga kababayan, yun po yung iniaano natin dito. Yung mga adik, mga kababayan, ng mga patapuna ang buhay, wala po tayong pakialam doon. Ano po, yung mga nabiktima, mga kababayan, siguro naman meron tayong batas, meron tayong umiiral pa naman yung justice system natin dito sa Pilipinas, mga kababayan. Kaya nga dapat, dun sa mga tao na nalulong, mga kababayan, sa ipinagbabawal na bato, dapat hinuhuli, inaaresto, kinukulong. Nililitis, mga kababayan, dapat may due process. Yan po kasi, mga kababayan, alam nyo, sa totoo lang, wala naman dapat mabibiktima yung mga adik na yan kung walang mga drug lord na nagpapakalat ng ipinagbabawal na bato. Kung hindi na po protektahan yung mga drug lord na nagpapakalat ng ipinagbabawal na bato, wala sanang adik sa Pilipinas. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Wala dapat adik sa Pilipinas kung hindi pinoprotektahan yung mga drug lord na nagpapagulong ng bilyong-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato. Eh paano, mga kababayan? Paano mauubos ang ipinagbabawal na bato dito sa Pilipinas kung mismong di umano yung anak ng presidente, mga kababayan, ay nasasangkot? Diba? Isipin nyo na maraming beses yan. Ipagpatuloy pa natin. sinabing non-partisan at saka non-political. Pero do you think the congressmen under the speaker will budge or even the Senate, yung konstitusyon ng Senate ay magbabudge? Kasi may isang senador na nga nagsabi in support sa partner, si talaga? Tolentino. Oo. Sabi niya, I am in support, sinusuportahan ko ang peace rally Oo. ng Iglesia Ay, ni matagal Cristo. na yung supporter Oo. ng mga Duterte. Hindi nga na outside Hindi ako naman ng bunga si Tolentino dahil nga 'di ba nasa line-up siya ng administrasyon eh. Oo. Go ahead. Pero tama ka, hindi naman nakakagulat dahil dati naman siyang secretary ni Digong, no? Dati Tsaka mahirap sundin yung bagong Pilipinas slate, mga kababayan. Alam naman natin na may mga pro-Duterte pa rin na nagtatago sa bagong Pilipinas slate. Kaya nga, mga kababayan, hindi tayo makapag-decide kung sino yung mga kandidato na pwede nating i-announce dito sa ating channel. Kasi nga, hindi natin pwedeng sundin yung nasa bagong Pilipinas slate, mga kababayan. Kasi yung iba doon, ginagamit lang yung slate at doon lang nagtatago. Pero yung kanilang totoong pinapanigan, mga kababayan, Duterte talaga. May mga pro-Duterte pa rin dyan. Ano po, kaya mahirap basta-basta na magtiwala dun sa mga politiko, mga kababayan, na tumatakbo ngayon. Ano po, kaya piling-pili talaga natin yung mga politiko na pwedeng iboto. siyang nasa kabinete at nanalo siya dahil sa slate niya sa pagiging Duterte. Bagamat ngayon ay sumama siya sa administrasyon dahil siyempre ang resources at saka makinarya nasa administrasyon. Pero duda ako do sa kanyang political loyalty.
Lalo na kung siya ay mananalo, ay baka lumipat na naman siya sa Tama. balik sa mga Tama. Duterte. Kaya ayun ang problema sa ating mga politiko eh. Wala namang ideological or political moorings o wala naman silang ganong klaseng loyalty, no, sa isang pananaw. Kaya anytime pwede silang mag-shift ng loyalty. Kaya itong malinaw naman din itong rally na ito, pang pressure sa kanila dahil malinaw din na alam ng mga nag-organize nitong rally ay madaling pressure rin ng mga politiko. Dahil Okay. wala naman silang pinanghahawakan na malinaw na prinsipyo Tama. or ideolohiya. Tama. O Pao Atienza, tinanong ko na yung tanong ko. Oo. Anyway, anything else that you would like to add before we wrap up? Kasi So ito mga kababayan, cut na natin dyan. Ang nakikita dito ng isang political expert na si Sir Ronald Llamas, medyo lumalabo. Medyo lumalabo yung impeachment laban po dito kay Sara Duterte kasi nga mga kababayan, sa totoo lang, pressure talaga ito sa mga politician lalo na do sa mga re-electionist. Yung usaping impeachment nitong si Sara Duterte dahil dito mga kababayan, di umano sa peace rally ng Iglesia ni Cristo. Kasi nga, ang gusto kasi mangyari dito magkaroon ng kapayapaan dito po sa ating bansa at wag ipa-impeach itong si Sara Duterte kasi nga magdudulot lang daw ito ng kaguluhan mga kababayan at hindi mapapagtuunan yung mas importanteng mga usapin. So ngayon mga kababayan, sana, ito opinion ko, in my personal opinion, sana pagbayarin pa rin ito pong mga politiko na kumakalam ng pera, kumakamal ng pera ng taong bayan at hindi maipaliwanag kung saan napunta. Kasi mga kababayan, uulitin ko pa rin yung sinabi ko kanina, mas masarap magkaroon ng kapayapaan kung meron tayong accountability, transparency at may justice. Yun ang totoong kapayapaan mga kababayan. Pero kung yung politiko ay hindi mapapanagot, uulit lang yan ng uulit. Lalo na kung magkakaroon niya ng mas mataas na posisyon sa ating gobyerno. Ano po? So ngayon, punta naman po tayo dito mga kababayan sa komento. Wait, i-play muna natin itong video. Hindi, basahin muna natin ito. Sabi kasi dito sa News 5 mga kababayan, nagbigay po kasi ang palasyo, ang Malacanang, ng komento sa isa sa sinasagawang peace rally ngayon ng Iglesia ni Cristo po. Sabi po dito ni Executive Lucas Bersamin mga kababayan, umaasa siya na ang opinyon na ipapahayag sa isasagawang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo, INC, ngayong Lunes, January 13 ay makakatulong sa paglilinaw sa mga usaping kinakaharap ng bansa at maghahatid ng tunay na pagkakaisa. Kasi nga naman baka mamaya mga kababayan na magsalita doon, magpasaring lang na magpasaring sa ating gobyerno. So sana hindi ganun yung mangyari at ang makita natin mga kababayan ay puro pagbibigay kaliwanagan sa mga mahalagang usapin, mga kababayan na makakapagdulot ng pagkakaisa dito po sa ating bansa. Ano po, so sabi pa dito, sa pagkilates at pakikinig lamang sa lahat ng panig sa isang usapin ang siyang magdudulot ng kalinawan na ating hinahanap ayon kay Bersamin. Kasunod nito, inatasan niya na ang mga ahensya ng gobyerno na mangangasiwa sa maintenance of peace and order traffic of transportation, management, gayon din ang emergency health services na magiging handa sa pag-alalay sa pagbibigay ng assistant kung kinakailangan. Dagdag pa niya, naniniwala siya na magiging matiwasay, mapayapa at makabuluhan ang gagawing pagtitipon ng Iglesia ni Cristo mga kababayan. So sabi niya dito, sa quote-in-quote mga kababayan, umaasa kami na ang ipapahayag ng mga opinyon sa National Rally for Peace ng INC ay makakatulong sa paglilinaw sa mga usaping kinakaharap ng ating bansa at maghahatid sa atin ng tunay na pagkakaisa sa ating inaasam mga kababayan. So sabi pa dito, we view today's assemblies as part of the national conversation. We shall be behaving as people to bring clarity and consensus on issue that face us all and affect our future mga kababayan. Sana makinig. Sana makinig dito mga kababayan yung mga DD-shit. Ano po doon sa panawagan na pangkapayapaan mga kababayan ng Iglesia ni Cristo. Kasi sila lang naman, sa totoo lang mga kababayan, sila lang naman yung nagdudulot ng kaguluhan dito sa ating bansa. Bakit? Kung hinahayaan lang sana nila
na mamuno ang presidente, mga kababayan, at hindi sila nagmamadali na patalsikin ang presidente, wala naman sanang kaguluhan, mga kababayan. Wala sanang pagkakawatak-watak, wala sanang wala sanang bangayan. Ano po dito sa ating bansa kung sinusuportahan nila ang presidente at pinapatapos nila ang presidente sa kanyang termino. Kasi nung panahon ni Duterte, kahit puro patayan na, mga kababayan, yung nangyayari, wala namang mga ganito. Dapat nga, mga kababayan, nung panahon ni Duterte, dun isinasagawa yung mga rally pang kapayapaan dahil sunod-sunod yung mga patayan, mga kababayan. Pero nakakapagtaka kung kailan medyo napakaganda na, mga kababayan, ng takbo ng ating bansa ngayon, at kita naman natin kung sino yung pinagbumulan na mga kaguluhan, yun pa ang parang pinapalabas ngayon na pinoprotektahan. Ano po? So ngayon, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano rin po, mga kababayan, ang masasabi nyo hingil po dito sa isinasagawang peace rally, mga kababayan, ng Iglesia ni Cristo, ano po dyan po sa Maynila, mga kababayan? So comment below na lamang po